May mga sandaling nalihis ang puso, ngunit hindi kailanman nawawala ang awa ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighter, jail officer, at lahat ng mga nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Executive Officer ng Office of the Chief Chaplain of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, February 12, 2026, ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na may mga sandaling nalilihis ang puso, pero hindi kailanman nawawala ang awa ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 11, verses 4 to 13, masakit pakinggan ang nangyari kay Haring Solomon. Maganda ang simula niya. May karunungan, panalangin at debosyon. Ngunit kinalaunan, unti-unting nalihis ang kanyang puso. Hindi dahil sa isang malaking kasalanan, kundi sa maliliit na kompromiso na pinabayaan. Ganito rin ang nangyayari sa atin. Kapag napalitan ng pagod ang panalangin, kapag naging mas mahalaga ang kaginhawaan kaysa katapatan, kapag nasanay na tayong okay lang, kahit unti-unti na tayong lumalayo sa Diyos. Hindi tumigil si Solomon sa paniniwala. Tumigil lang siyang unahin ang Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 7, verses 24 to 30, kabaligtaran ang nakita natin. Isang dayuhang ina. Walang ranggo, walang kapangyarihan, ngunit may pusong hindi bumibitaw. Lumapit siya kay Jesus para sa kanyang anak. Sa simula, parang walang sagot. Hindi siya sumuko. May kababaang loob, may tapang, may pananampalatayang kumakapit. At dahil doon, gumaling ang kanyang anak. Ito ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Ang pusong kumakapit sa Diyos ay hindi binabaliwala. Para sa mga sundalo at nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya, sa inyong tungkulin, maraming dahilan para mapagod at malihis. Sunod-sunod na duty, pressure ng utos at responsibilidad, pagod na nagiging manhid, tahimik na pangamba ng pamilya. Ang tanong ng salita ng Diyos ngayon, unti-unti ba tayong nalilihis tulad ni Haring Solomon? O kumakapit ba tayo tulad ng ina sa Ebanghelyo kahit mahirap? Hindi hinahanap ng Diyos ang perpekto. Hinahanap niya ang pusong bumabalik at kumakapit. Hindi nagugulat ang Diyos sa ating kahinaan. Ngunit, inaanyayahan niya tayong bantayan ang ating puso. Kapag nalilihis, bumalik. Kapag pinaghihinaan ng loob, kumapit. Kapag tila tahimik ang Diyos, magtiwala pa rin. Ang pananampalatayang hindi bumibitaw ay may patutunguhan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bantayan mo ang puso ng aming mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighters, at lahat ng nasa serbisyo. Kapag kami ay napapagod at unti-unting nalilihis, tawagin mo kami pabalik sa iyo. Bigyan mo kami ng kababaang loob at tapang na kumapit sa iyo. Lalo na sa gitna ng aming tungkulin at panganib. Pagpalain mo ang lahat na nasa serbisyo at ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.